Amen. Salamat, Brother Dan, at belated happy birthday, okay? I think nag-celebrate si Brother Dan nung May 10, okay? So, pag-pray natin si Brother Dan, siya po ay kasalukuyang nasa barko po ngayon. Naalala ko, nag-usap kami ni Brother Sigen. Siguro, inaawit ni Brother Dan to habang kung sakasakali mang nakaranas po ng bagyo, yung kanyang barkong sinasakyan sa gitna po ng karagatan. Amen? At ngayon po, I'm sure tayo po'y handa na at nai-ready na po yung ating puso't isipan sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kung tayo po'y ready na, kung loud and clear po yung aking audio, pwede po bang please type Amen? Okay? Kung malinaw po yung aking audio at ready na po kayong makinig at mag-aral po ng salita ng Diyos, please type Amen mga kapatid. Amen. Salamat po. Shout out po, Mami Rose. Okay? Mami Rose Tixon, ready na po. Si Sister Billy Remo, Sister Erlinda Kagomok. Okay? Teacher Tessie, si Baby Aya, Mami Malulaw, okay? Sister Tessa, Sister Annalisa. Okay? May mga ready na po. Amen. Sister Dang. Tayo po'y mag-aaral na. Amen, Sister Nicole. Okay? Let's open our Bible in the book of Mark. Okay? Mark chapter 6. Mark chapter 6, beginning verse number 45 up to verse number 50. Okay? Mark chapter 6, beginning verse number 45 up to verse number 50. Kasama natin verse 51. Okay? So, Mark chapter 6, verse 45, the Bible says, "And straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out, for they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up into them, into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, salamat po o Diyos sa pribilehiyo muli na binigay niyo po sa inyo pong lingkod na makapagbahagi po ng inyo pong salita. Dalangin ko kayo pong patuloy na gumamit po sa akin mightily as I preach your word, O God. Dalangin ko maging daluyan po ko ng pagpapahala. Kayo pong patuloy na makita ang pangalan niyo po ang madakila at maitaas, Panginoon, sa kalagitnaan po namin. Gabayan niyo po kami ng inyo pong banal na spirito, Panginoon, kahit na kami po yung magkakalayo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na talagang makapokus pa rin po sa pakikinig at pag-aaral po ng inyo pong salita. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyo pong likuran, na may kayong patuloy na madakila at maitaas sa lahat po na aming gagawin sa gabing ito, O Diyos. Salamat po sa inyo ko po binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kapatid. At ngayon po, yung ating pong binasang talata, according to Mark chapter 6, okay? "And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people." Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, ito po yung tagpo sa buhay ng mga disipulo na nang inutusan sila ng Panginoon na pumunta sa kabilang dako, nakaranas po sila ng hindi kaaya-aya. Okay? Nakaranas po sila specifically, okay, ng malakas na hangin, matataas na alon, habang naglalayag sila papunta po sa Bethsaida o papunta sa kabilang dako. Pero mga kapatid, mga minamahal, ang maganda lang po dito sa verse number 48, sabi ng Bible, "And he saw them toiling and rowing." Nakita po sila ng Panginoon na sila'y hirap na hirap habang sila'y nagsasagwan. Nakita po sila ng Panginoon na habang nagsasagwan sila, talagang binabangga sila o sumasalangot sila sa malalakas na hangin at malalakas na alon. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, yung ating pong pag-uusapan sa gabing ito, the title of our message this evening, God sees, God hears, and God fills you. Amen? Na isa po sa masarap na bilang mga mananampalataya o disipulo ng Panginoon, tagasunod ng Panginoon, na yes, may dinadaanan ka ngayong malalaking bagyo o matataas na alon, malalakas na hangin.
na tila baga kala mo hindi mo nakakayanin, pero gusto kong sabihin sa iyo, nakikita ng Diyos, naririnig ng Diyos, at nadadama ng Panginoon yung presenteng kalagayan mo ngayong kapatid. Amen po ba? At kaya nga mga kapatid, mga minamahal, isa po sa masarap na kapag nag-aaral tayo ng Biblia, yung bang maunawaan mo, ano po ba ibig sabihin nung verse number 48? And he saw them toiling in rowing. Okay? Kaya nga mga kapatid, isa po sa magandang comfort sa akin bilang isang mananampalataya na alam ko, na alam ng Diyos yung presenteng kalagayan ko. Na alam ko, na alam ng Diyos yung kalagayan ko, spiritually, emotionally, physically, mentally. Yun po yung comfort na pwede nating maibahagi sa gabing ito, na merong Diyos na nakadadama, merong Diyos na nakakaalam, merong Diyos na nakakaunawa sa presenteng kalagayan na meron po tayo. Nakaranas na po kayo mga kapatid, mga minamahal, na para bagang sa loob ng tahanan o sa mundong ginagalawan na meron po kayo, okay? Sa paaralan, sa eskwela, o sa trabaho, sa tahanan, yung bang parang hindi kayo nahuunawaan ng mga tao sa paligid nyo? Yung bang parang gusto mo i-express yung sarili mo, pero hindi mo mailabas, hindi mo ma-express yung sarili mo, baka kasi ang akala mo hindi ka maintindihan o hindi ka maunawaan ng mga nasa paligid mo. Pero nung in-express mo na yung sarili mo, share mo na yung nararamdaman mo, yung talagang iniisip mo, ang laking gaan, ang laking ginhawa sa atin, tama po ba? At ngayong gabi mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin sa mga kasama po natin sa gabing ito, kung feeling mo walang nakakaunawa sa'yo, kung feeling mo walang nakadarama ng presenteng kalagayan mo, kung feeling mo walang nakakabatid ng iyong karamdaman o nararamdaman sa gabing ito, gusto kong sabihin sa'yo, intindi ka ng Panginoon. Okay? God sees, God hears, and God feels you. Amen? Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 4, let's open our Bible. Hebrews chapter 4, verse number 15. Okay? Sabi ng Bible, for we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but with all points tempted like as we are, yet without sin. And that high priest is referring to our Lord Jesus Christ. Amen? Siya po yung ating dakilang saserdote na kung saan namamagitan sa atin patungo po sa Ama. Kaya nga sabi ng Bible, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was, listen to this, but was in all points. Pag sinabing all points, mga kapatid, mga minamahal, in all aspect, okay? Spiritual, mental, physical, name it, mga kapatid, mga minamahal. Ang sabi ng Hebrews chapter 4, verse 15, okay? But, which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are. But listen to this, yet without sin. Mga kapatid, mga minamahal, minsan, ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala, minsan kung bakit tayo parang feeling natin lumalayo tayo sa Diyos, ang drama natin sa buhay, hindi kasi alam ng Diyos yung pinagdadaanan ko. Hindi kasi nararamdaman ng Diyos yung nararamdaman ko. Mga kapatid, mga minamahal, yan po yung daya ng dyablo na inilalagay po sa puso't isipan natin. Kaya ngayong ating Panginoong Hesus nagkatawang tao upang maramdaman niya, maranasan din po niya yung mga presenteng mararanasan natin sa buhay na meron tayo. Pero ang ganda ng sinabi ng Bible, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities. Look at the word infirmities. Okay, yung kahinaan. Okay? But was in all points. Okay? Hindi lang infirmities, but was in all points sa lahat daw po ng aspeto. Okay, tempted like as we are, but the good news is this, yet without sin. Kaya nga pagdating sa verse number 16, ito pa yung comfort. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kaya nga dapat mga kapatid, mga minamahal, kung may ganyan na tayong nararamdaman sa Panginoon, kung may ganyan na po tayong pakiramdam o feelings, okay, na namumuo sa puso't isipan natin, ang sabi ng Bible, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen? Ang sarap lumapit sa Panginoon because the God that we serve, He is a merciful God. The God that we serve, He is a gracious God. The God that we serve, mga kapatid, mga minamahal, naiintindihan at naunawaan niya po tayo.
Di ba ba? Pastor, bakit? Paano niya tayo naintindihan? Wala naman siya, mga kapatid, mga minamahal. Baka nakakalimutan natin yung Diyos natin. Okay? The God that we serve is an omnipotent God, omnipresent God, omniscient God. Amen? Nasa lahat ng dako, matalino yung Diyos natin. Alam niya po lahat. Napakabakapangyarihan po ng Diyos na pinaglilingkuran natin. So it means, wala tayong maitatago, wala tayong maililihim, wala tayong maikukubli sa harapan po ng Diyos. Di ba ba? Yun naman pala, Pastor, wala tayong maikukubli, wala tayong maitatago sa harapan ng Diyos. Okay? Ano pong dapat gawin natin? Okay? Kung wala tayong maikukubli, wala tayong maitatago sa harapan ng Diyos, di ilabas na natin, okay? Ipadaman na po natin sa Panginoon yung nararamdaman natin. Minsan kasi, kapag may bigat ka na nararamdaman sa buhay, minsan nauna pang sabihan yung Facebook, okay? Minsan, mas naipoposto pa sa Facebook yung nararamdaman mo, okay? Pasintabi lamang po, di ba? Kapag ka medyo depressed, medyo may problema tayo, huwag mo express sa Facebook. Bakit, Pastor? Kasi wala namang Facebook yung Diyos eh. Okay? Hindi naman po mababasa ng Diyos. Hindi naman kayo friend sa Facebook. Now, kidding aside, mga kapatid, mga minamahal, maganda kaysa express mo sa Facebook agad yung nararamdaman mo, direct na po kagad. Sabi ng Bible, for we have not an high priest. Alam niyo po yung trabaho ng high priest sa Bible, mga kapatid? Sila lamang po yung nakakalapit po sa Holy of Holies. Okay, especially sa Old Testament times. Pero salamat na lang po, mga kapatid, yung Panginoong Jesus na meron tayo, siya na po yung dakilang saserdote natin na namamagitan po patungo sa Ama. He is the mediator going to the Father. Kaya nga yung ating pag-aaralan, mga kapatid, mga minamahal, balik tayo sa text na po natin. Okay, binigyan ko lang po ng introduction para mas ma-detalye ko po yung pag-aaralan natin sa gabing ito. God sees, God hears, and God feels you. Okay? Kaya nga, mga kapatid, sabi sa verse number 48, okay, bigyan ko po kayo ng background po sa Mark chapter 6, di ba? Ito yung time na after po magpakain yung ating Panginoong Jesus ng 5,000 kalalakihan. Okay, diyan po sa Mark chapter 6, sa prior text po natin, inutusan niya po yung kanyang mga disipulo na pumunta sa kabilang ibayo. Sabi ng verse number 45, and straightway, he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida while he sent away the people. Okay? Pinauna na po ng Panginoon yung kanyang mga disipulo papunta po sa pupuntahan po nila. Okay? Look at the word in verse number 45, the word constrained. Okay? Ano po ibig sabihin ng constrained, pastor? Pag sinabing constrained, it means to compel. It means parang inadya talaga ng Panginoon na sumakay sila, o it means yung Diyos mismo yung nag-utos sa kanila na pumunta doon po sa kabilang dako. Okay? Pero, sabi ng Bible, in verse number 48, and he saw them toiling in rowing. Nakita sila ng Panginoon na hirap, nagsasagwan, at talagang sinasalungat nila at binabangga nila. Sabi ng Bible, for the wind was contrary unto them. And sabi ng Bible, and about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Alam niyo, mga kapatid, mga minamahal, number one, God sees, God hears, and God feels your, number one, heart. Okay? Kasi sa verse number 45, siya mismo yung nag-utos, si Jesus Christ, okay, yung ating Panginoon, siya mismo yung nag-utos sa kanyang mga disipulo na pumunta doon po sa other side. Okay? Yung ating Panginoon mismo, yung nag-constrain, yung nag-compel, okay, yung nag-utos sa kanila na sumakay, papunta po, o sumakay sa barko at pumunta sa other side. At mga kapatid, mga minamahal, gusto kong bigyan pansin natin yung heart ng mga disipulo. At yung puso mo ngayong gabing ito. Di ba willing ka naman talagang sumunod sa Panginoon? Willing ka naman talagang magpagamit sa Panginoon? Pero along the way ng pagsunod natin sa Panginoon, like what happened to the disciples, nakaranas po sila ng hindi favorableng sitwasyon sa buhay po nila. Okay? Pwedeng isipin ng mga disciples, ano ba naman yan? Inutusan kami ng Panginoon. Bakit kailangan natin makaranas ng bagyo sa gitna ng karagatan? Bakit namin kailangan salpukin ng malalakas na hangin? Bakit namin kailangan maranasan yung mga gantong gantong pangyayari sa buhay namin? Sumusunod naman kami sa Panginoon. At gusto ko sabihin sa bawat isa sa inyo, mga kapatid, mga minamahal, hindi ibig sabihin sumusunod tayo sa Panginoon, smooth sailing na po yung pagdadaan natin sa buhay.
Hindi ibig sabihin na sumusunod na tayo sa Panginoon, parang lahat sasang-ayon po sa atin. Hindi ibig sabihin na sumusunod tayo sa Panginoon, para bagang lahat pupurihin tayo, lahat talagang i-congratulate tayo. Mga kapatid, mga minamahal, matuto po tayo sa puso po ng mga disipulo ng Panginoon. Sabi ng Bible, and straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida. And along the way, their journey going to Bethsaida, mga kapatid, mga minamahal, verse number 48, and he saw them toiling and rowing, for the wind was contrary. Imagine the scenery, mga kapatid, mga minamahal. Imagine niyo po yung situation na nasa gitna sila ng dagat, nagsasagwan sila, yung bang sagwan dito, sagwan doon, pero kahit anong sagwan nila, hindi sila makaalis-alis, sapagkat sabi ng Bible, for the wind was contrary unto them. Kumbaga talagang salungat, mga kapatid. Yung sagwan nila papunta doon, yung hangin papunta dito. Okay? So ano ibig sabihin, pastor? Na ibig sabihin pala na along the way, nung pagsunod ng mga disipulo, pwedeng isipin nila, sumunod naman ako kay Jesus Christ, pero bakit kailangan ko makaranas ng bagyo? Sumunod naman ako kay Jesus Christ, bakit ko kailangan makaranas ng matinding pagsubok sa buhay? Kaya nga sabi ko kanina, hindi ibig sabihin ang sumusunod tayo sa Panginoon, lahat sasang-ayon po sa atin. At dito po makikita nyo po yung puso po ng mga disipulo ng Panginoon. Okay? At dito po makikita natin, mga kapatid, mga minamahal, yung puso mo kung talagang willing kang sumunod sa Panginoon. Kasi mga kapatid, di po ba, na maganda, hindi lang tayo susunod sa Panginoon kapag ka-favorable ang situation. Hindi lang tayo susunod sa Panginoon kapag ka maayos, maalwal yung takbo ng buhay natin. May mga pagkakataon, di po ba, na habang sumusunod tayo sa Panginoon, kailangan natin mamatayan ng mga minamahal sa buhay, kailangan na malugi ang negosyo na meron tayo. May mga pagkakataon, pinapahintulutan ng Panginoon yan, hindi para makilala tayo ng Diyos, kundi para makilala natin ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kasi mga kapatid, mga minamahal, ang maganda sa takbo ng buhay natin, di ba? Kasi hindi na po dapat natin intindihin na kilala ba ako ng Diyos? Yes, God knows you very well, mga kapatid. Kilala tayo ng Diyos. Pero kung bakit minsan nakakaranas tayo ng ganong klaseng eksena sa buhay po natin para makilala natin mismo yung sarili natin kung sakasakaling nga harap tayo ng storms in life, kung sakasakaling nga harap tayo ng mga sufferings, ng mga struggles sa buhay na meron po tayo. Kaya nga sabi dito, and straightway he constrained his disciples to get into the ship. So kapag binigyan nyo po ng unawa yung pagbasa, Diyos po ba yung dahilan? Bakit sila pumalaot? Diyos po ba yung dahilan? Si Jesus Christ po ba yung dahilan? Bakit sila pupunta patungo sa kabilang ibayo? Amen po ba? Di ba? Diyos po yung dahilan kung bakit sila pupunta, because the Bible says, and straightway he constrained his disciples. Yung gamit pa nga na salita, constrained, parang pinilit. By force, okay? Pero mga kapatid, mga minamahal, ang sabi rito, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. Yun po yung masarap, di po ba? Jesus Christ is praying for us. Amen? Siya po yung nananalangin po sa atin. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, yung puso po ng mga disipulo, God sees, God hears, and God feels your heart right now. Alam po ng Panginoon na gusto mo naman talagang sumunod sa Kanya. Alam din po ng Panginoon na willing ka naman talagang magpagamit. Pero along the way, sa paglalakbay natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, meron tayong mararanasan na hindi natin inaasahan. Okay? Yung hangin po ba, do you think, yung bagyo sa verse number 48, yung hangin na malalakas, yung alon na matataas, na sinalpok po yung mga disipulo, do you think ina-expect po ng mga disciples yon? Okay? Hindi nila ina-expect yun. Pero mga kapatid, gusto kong ipakita po sa bawat isa po sa atin, sa reality ng Christian life, mga kapatid, maling-mali po yung idea na kapag naging Kristiyano ka na wala ka ng problema. Maling-mali po yung idea na kapag naging Kristiyano ka na napakaganda ng takbo ng buhay mo, smooth sailing na. No. Okay? Ang reality po, kahit Kristiyano may problema. Ang reality po, kahit Kristiyano may pagsubok. Ang reality po, kahit Kristiyano, pwede po makaranas ng bagyo. Pero ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya nga, God sees your heart. God feels your heart, mga kapatid. Dama po ng Panginoon yung puso mo ngayong gabing ito. Kaya nga, kung ano man po, kung isipin nyo na po, okay, yung pwede maging hadlang sa pagsunod mo sa Panginoon, isipin mo na. At
kung i-level po natin, bibigyan natin ng, i-gauge po natin mga kapatid, mga minamahal, di po ba? Hatingin ko po ba, itong pinagdadaanan ko ngayon, okay, pwede kaya ito yung makapigil sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoon? Yung presenting kalagayan ko, yung sakit na meron ako, ito ba yung makapagpapahinto sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoon? Yung problemang pinagdadaanan ko ba ngayon, ito lang ba yung makapipigil sa akin para makapagtapat at makapaglingkod ako sa Panginoon? Mga kapatid, alam po ng Panginoon yung puso nyo ngayong gabing ito. Di ba ba? Kaya nga mga kapatid, God sees, God hears, and God feels your heart. Okay? Number 2, God sees, God hears, and God feels your hardships. Amen? God sees, God hears, and God feels your hardships. Alam po ng Panginoon yung hardships nyo ngayong gabing ito. Sabi sa verse number 48, balikan natin ulit. And He saw them toiling in rowing. Ano po yung toiling, pastor? Yung bang hirap na hirap po silang sumasagwan. Okay, bakit? For the wind was contrary unto them. Is that a hardship, pastor? Yes po, hardship po yan. Mahirap po magsagwan, nasagwan ka ng sagwan at para bagang ilang oras ka na nagsasagwan, hindi ka makaalis-alis sa pwesto mo. Nakaranas na kayo sumakay ng bangka. Okay? Para mas maintindihan natin, di ba? May dalawa nagsasagwan. Ikaw nasa unahan, tas yung kasama mo nasa likod. Yung sagwan mo, pakanan. Yung sagwan ng kasama mo, pakaliwa. So, kontrahan po kayo. Hindi kayo makakausad. Makausad man kayo, maliit o kakaunti lang. Ganun po yung nararanasan po ng mga disipulo because sabi ng Bible, for the wind was contrary unto them. Okay? Kinokontra po sila ng hangin patungo po sa pupuntahan nila. Okay? Nakita sila ng Panginoon, hirap na hirap. The Lord Jesus Christ saw them, mga kapatid. Nakikita po ng Panginoon na talagang hirap na hirap magsagwan yung kanyang mga disipulo. Okay? Ano ibig sabihin? Anong comfort niyan, pastor? Kung alam ng Panginoon yung hardship ko, ibig sabihin, pwede niya akong bigyan ng kalakasan. Kung alam ng Panginoon yung hardships ko, pwede humingi ng tulong sa Panginoon. Okay? So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, balikan natin yung Hebrews chapter 4. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mga kapatid, sa ganyang situation na meron tayo, we have the grace of God, we have the mercy of God to find help in time of need. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, yung hardships mo sa buhay, naintindihan ng Panginoon, nadadama ng Panginoon, alam ng Panginoon yan. Di mo ba? Ano ba, pastor? Hindi lang yung hardships, pati yung heartaches. Okay? Hindi lang yung hirap, pati yung mga sakit natin sa buhay. Diba? Ang masarap pong isipin, mga kapatid, mga minamahal, na merong Panginoon na nakakakita ng puso ko. Ang masarap po, merong Panginoon na nakakadama ng hardships ko. Okay? At higit sa lahat, merong Panginoon na nakakita ng heartaches ko. Yung mga sakit ko sa buhay. Kaya nga hindi mo na kailangan magdrama pa, ha? Okay? Ang kailangan mo na lang, express mo sa Panginoon yung nararamdaman mo. Kung nasasaktan ka, ipadama mo sa Panginoon. Ipaalam mo sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon. And after that, what a release, mga kapatid, mga minamahal. Diba sabi ng Bible, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart and saveth such a contrite spirit. Sabi ng Bible, ang Panginoon daw po, malapit ang Panginoon sa mga bagbag na puso. Okay? It means, kung broken ka ngayon, okay? Kung talagang basag ka ngayon, kung talagang sira ka ngayon, mga kapatid, mga minamahal, durog ka ngayon, okay? Gusto kong sabihin sa'yo, God sees, God hears, and God feels your heartaches. Di mo ba? What a comfort, amen? Na merong Diyos na lumikha ng langit at lupa, merong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakakadama ng nararamdaman ko. What a comfort, amen? Ang sarap pong isipin na iiyak ko lang sa Panginoon sapagkat sabi ng Bible, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and grace to help in times of need. Amen? Ang sarap pong isipin na merong ganung Diyos na pinaglilingkuran tayo. Di ba? Kaya ang ganda po nito, mga kapatid, sabi ng Bible, and about the fourth watch, okay? We're about siguro mga 3 a.m. or to 3 a.m. At least to 6 a.m. yung pagitan po ng fourth watch. Okay? So imagine yung haba.
Okay, nung pagsasagwan ng mga disipulo. Imagine po mga kapatid, mga minamahal, yung time span o yung time na ginugol nilang magsagwan ng magsagwan. Okay, papunta doon sa kabilang ibayo na naubos yung lakas nila, naubos, maybe nasaktan sila sa lakas ng hangin. Okay, by using your imagination, pwedeng naranasan po ng mga disipulo yun eh. Okay? Pero sabi ng Bible, in verse number 49, but when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit and cried out. Okay? Alam niyo po minsan, di ba? Minsan hindi natin nakikilala o hindi natin na-recognize yung gawa ng Panginoon sa buhay natin pag masyado tayong overwhelmed ng problema, masyado tayong overwhelmed ng pagsubok, masyado tayong overwhelmed ng storms in life. Minsan, hindi natin nadadama yung pagkilos ng Panginoon kasi medyo natatakot tayo. Minsan, presente po talaga or talagang present po yung takot. Kita nyo, sabi ng verse 49, but when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit. Anong sabi nila? And cried out. Nangagtakot po mga kapatid, mga minamahal, yung disipulo ng Panginoon. Nang nakita nila yung ating Panginoon, akala nila multo. Hindi po ba? Pero ang blessing, after makita ng Panginoon yung kanyang mga disipulo na takot na, verse 50, for they all saw him and were troubled. And immediately, listen to this, he talked with them and said unto them, be of good cheer, it is I, be not afraid. Amen? Ang sabi ng Panginoon, kalma! Ang sabi ng Panginoon, ako ito anak, ako ito mga disipulo ko, it is I, be not afraid. Amen? Ayun po yung masarap sa Panginoon kapag nakita niyang kailangan natin ng tulong. Siya po mismo mga kapatid, mga minamahal, siya po yung lalapit sa atin. Ang kailangan lang, sabi ng Bible, draw nigh to God and He will draw nigh unto us. Amen? Kaya minsan, kung bakit parang piling hindi mo nararamdaman yung paglapit at pagtulong ng Panginoon sa iyo, palayo kasi ang ginagawa natin. Ang dapat kapag nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng pagsubok, nagkakaroon tayo ng storms in life, ang dapat ginagawa natin, lumalapit tayo sa Panginoon, huwag tayong lumalayo. Minsan kasi ang tendency natin, pagka nagka-problema tayo, Pastor, di mo na ako mag-church ha. Bakit? May problema ako ngayon eh. Ang tanong mga kapatid, kapag hindi ka ba nag-church, mawala yung problema mo? Hello? Di ba? Hindi mawala ang problema natin. Lalo lang pong lalala ang problema natin kapag lumayo tayo sa Panginoon. Kaya ang sabi dito, for they all saw him and were troubled, and immediately he talked with them and said unto them, be of good cheer. Hey, tatagan nyo loob nyo. It is I. Look at the word. It is I. Okay? It is I. Be not afraid. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, mga minamahal, Jesus Christ, siya po mga kapatid yung pwedeng makatulong po sa atin. It is I who can calm the storm. It is I who can comfort you through your storms, mga kapatid, mga minamahal. And it is Jesus Christ who can give us confidence kung sakasakaling haharap tayo o kung sakasakaling humaharap na tayo sa storms ng buhay na meron po tayo. Di ba? Kaya nga mga kapatid, sabi sa verse number 50, for they all saw him and were troubled, and immediately he talked with them and said unto them, be of good cheer, it is I, be not afraid. Okay? Kaya nga, in our conclusion, number 1, it is I, don't feel afraid. It is Jesus, don't feel afraid. Okay? Yung Panginoon yon, siya po yun mga kapatid, hindi natin kailangan matakot. Di po ba? At alam niyo po mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon, be not afraid. Okay? Sabi ng verse number 51, and he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure and wondered. Bakit? For they considered that the miracles of the loaves, for their heart was hardened. Minsan ang issue lang talaga matigas puso natin. Minsan ang issue lang talaga hindi tama puso natin. Minsan kasi hindi lang talaga ayos yung relasyon natin sa Diyos. Kaya minsan yung takot presente po. Okay? Yung takot lagi pong nariyan. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, it is I, don't feel afraid. Number 2, it is I, don't feel anxious. Amen? It is I, don't feel anxious.
Huwag ka na masyadong magulumihanan, huwag ka na masyadong ma-stress. Yung Panginoon na po yun yung nagsabi. Diba, nahalala ko po yung sabi ng ating bishop, di ba? Yung time na mayroong isang tagpo rin sa buhay ng mga disipulo, na kasama nila yung Panginoon na nasa barko, di ba? Naglalayag po sila, at during those times na kasama nila yung Panginoon, nakaranas sila ng bagyo. At yung Panginoon, nandun po sa hinder part, natutulog lang. Di ba? At yung isang disipulo, hindi nakatiis, sabi ng isang disipulo, Master, carest thou not that we perish? Okay? Sabi ng isang disipulo, Panginoon, Rabay, hindi ka ba natakot? Hindi ka ba nag-aalala? Baka mapahamak tayo dito. Pero alam niyo po, after nan, bumangon po yung Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, peace be still. Okay? After pong sabihin ng Panginoon yung peace be still, nagkaroon po ng kapanatagan at kaayusan sa karagatan. Di ba? Sabi ni Bishop, mga kapatid, naalala ko po, sabi niya, buti pa daw po yung bagyo nung sinabi ng Panginoon, peace be still, pumanatag. Okay? Pero maraming mananampalataya sa panahon natin ngayon na ang daming beses na basang peace be still and know that I am God. I will be exalted among the hidden. Yung mga mananampalataya, ang iingay pa rin. Panginoon kasi. Yung bang, nangangamba pa rin tayo. Buti pa yung bagyo, sabi ni Bishop, nung sinabing peace be still, tumigil. Pero yung mga mananampalatayang sinabing peace be still, puro pag-aalala pa rin, puro reklamo pa rin ang lumalabas sa bibig. Mga kapatid, mga minamahal, sabi nga, kalmahan lang natin, yung Diyos po, yung kasama natin. Don't feel anxious. Huwag ka nang antakihin ng anxiety. Sabi ng Bible, Philippians chapter 4, verse number 6, di ba? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen? Ang sarap po ng merong Panginoon. Ang sarap po na merong Diyos sa buhay na meron tayo. Okay? It is I, don't feel afraid. It is I, don't feel anxious. And then number 3 and last, it is I, don't feel alone. Hindi ka nag-iisa. Amen? Don't feel alone. Hindi ka nag-iisa. Kasama ka ng Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa buhay po natin. So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin po sa inyo, God knows, God sees, God cares, and God will bless. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana po dito sa ating pinag-aralan, somehow, sana po naka-encourage po ang inyo pong lingkod. Kung meron man tayong presenting kalagayan na feeling natin hindi natin malalampasan, mga kapatid, basta't sinabi ng Panginoon, kaya niya pong gawin po sa atin yan. Amen? Kaya nga po, sana po naging blessing po yung pinag-aralan natin. Tayo po yung manalangin na mga kapatid. Let us pray. Panginoon Diyos, Ama naming banal, dakila sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang muli po maaralan, mapalakas, mahamon sa pamagitan po ng inyo pong salita. Dalangin ko, kayo pong patuloy na mag-ingat sa inyong mga anak, Panginoon, sa mensaheng amin napakinggan naway tumimo at tumatakpo sa puso't isipan po namin yung mga mensaheng napakinggan po namin sa gabing ito. Naway nagbigay po ng encouragement, nagbigay po ng enlightenment, Panginoon, sa mga nakakinig at higit sa lahat, Panginoon, na dakila namin ang inyong pong pangalan. Salamat po ng marami, O Diyos, sa inyo po pinagkakatiwala lahat po ng mga bagay. Sa iyo po namin binabalik ang papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po mga kapatid, mga minamahal, sa pangunguna po ng ating evangelist, Bishop Fernando de Vega, ako po'y bumabati po ng isang pagpalang gabi. Tapos na po tayo. To God be the glory.